12 ng gabi nang magising ako sa tunog ng katok. Tok tok tok. Hindi sa pinto, kundi sa ilalim ng hagdan. Mag-isa lang ako sa lumang bahay ng lola ko sa probinsya. Bago siya mamatay, lagi niyang sinasabi, huwag kang bababa kapag may narinig ka sa hagdan. Hindi ako naniniwala noon. Hanggang sa gabing iyon. Tok tok tok. Mas lumakas. Bumangon ako at binuksan ang ilaw. Kumurap ito bago tuluyang umilaw, parang nag-aalinlangan. Paglabas ko ng kwarto, agad kong naramdaman ang lamig. Tahimik ang buong bahay pero may paghinga sa ibaba. Mabagal. Paos. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Bawat hakbang may kasabay na langit-ngit ng kahoy. Pagdating ko sa huling baitang, nakita ko ang bakas ng basang yapak sa sahig. Papunta sa maliit na pintuan sa ilalim ng hagdan. Storage yun dati. Hindi ko alam kung bakit, pero kusa akong lumapit. At bago ko pa mahawakan ang seradura, may bumulong mula sa loob. Pauwi na ako Napaatras ako. Pero kusa pa ring bumukas ang pinto. Madilim sa loob. Pero may nakaupo. Isang babae. Mahaba ang buhok. Basa. Nakayuko. Hindi nila ako hinanap, sabi niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo. Wala siyang mga mata. Puro itim. Biglang nagsara ang pinto sa likod ko. Namatay ang ilaw. At naramdaman ko ang malamig na kamay sa likod ko. Palit tayo, bulong niya. Napapikit ako. At nang magising ako, nasa ilalim na ako ng hagdan. Madilim. Mabaho. Masikip. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Sa labas, naririnig ko ang mga yabag. May taong bumababa ng hagdan. Huminto sa harap ng pintuan. At may kumatok. Tok tok tok. Ako yon. Ako na ang kumakatok. At naghihintay na may susunod na bababa.